Sa mga init na init, kahit Disyembre, paghandaan daw ang lalong pagtindi niyan sa bagong taon. Enero pa lang, 11 probinsya na makakaranas ng tagtuyot dahil sa El Nino. 77% ng bansa naman na makakaranas ng tag-init pagdating ng Mayo. Ang mga hakbang ng gobyerno sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Bitin ka ba sa lamig ng umaga ngayong 2 linggo na lang, Pasko na? Dahil yan sa nagsimula ng paramdam ng umiiral na strong El Nino na lumakas pa ayon sa Pag-asa. Lalala pa raw yan hanggang umabot sa kasagsagan ng init sa katapusan ng Mayo ng 2024. The maximum temperature in northern Luzon around April or May can be up to 41 degrees centigrade, and that would be the actual temperature. But if you add on the heat index, usually plus 5 to 15 degrees. Now, magkaiba kasi yung heat index, importante yun sa katawan ng tao. Sa susunod na buwan pa lang, 11 probinsyang karamihan ni nasa Luzon ang makararanas ng drought. Ibig sabihin, 60% higit pang kabawasan sa nararanasang pagulan ng 3 sunod-sunod na buwan. Pagsapit ng katapusan ng Mayo, papalo sa 65 probinsya mula Luzon hanggang Mindanao, o 77% ng buong bansa ang makakaranas ng drought. Sa pulong ng Pangulo sa kanyang gabinete, iniutos ang pagbuo ng Task Force El Nino para sa mahigpit na koordinasyon ng mga ahensyang tutugon sa epekto ng tagtuyot. Kabilang sa National Action Plan ang pagtiyak na may sapat na supply ng tubig at supply ng enerhiya para maiwasan ang mga malawakang brownout. Gayon din ang pagsiguro sa kaligtasan ng publiko mula sa mga insidente ng sunog, pagtutok sa mga sakit na maaaring idulot ng matinding init. Pero pinakamahalagang dapat tutukan ay ang supply ng pagkain dahil sa inaasahang tama ng tagtuyot sa agrikultura. Kahalintulad daw kasi ng El Nino ito ang umiral noong 1997 hanggang 1998. Pinakamatinding El Nino yan na naitala sa kasaysayan na mahigit 800 billion pesos ang naging pinsala sa agrikultura. We have to make sure na pag food ang maapektuhan, dapat ample ang supply kasi baka maka-apekto din sa mga pricing, di ba? Ngayong araw nasa 212.5 meters ang antas ng Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng tubig sa 70% ng Metro Manila. Pasok pa yan sa normal high water level pero nananawagan na rin ang Pag-asa sa publiko na ugaliing magtipid sa tubig at sa kuryente bilang paghahanda na rin sa haharaping krisis sa dala ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.